Sa video nga na ito ay gagawa tayo ng simple pero napakasarap na merienda. Ang merienda na ito ay tinatawag naming pinangit. Ang paggawa ng pinangit ay sobrang matrabaho kaya naman paminsan-minsan lang kami gumagawa nito. Pero nung mga bata pa kami ay masipag kami magtrabaho kaya naman palagi kaming gumagawa ng pinangit para ibenta. Kaya naman samahan nyo kami sa video na ito para tayo ay gumawa ng napakasarap na pinangit at para na rin malaman ninyo kung paano gumawa nito. Sinimulan namin sa pagbabayo ng palay para maging bigas at ang palay na gagamitin natin ay dapat ang malagkit. Medyo mahirap nga ang proseso kaya umabot kami ng oras sa pagbabayo. After mo nga rin kasing bayuhin ay kailangan mo ring ihiwalay ang butil sa mga natanggal nitong ipa. Gamit nga ang mahiwaga nating bilao ay madali nga lang natin nalinisan ang palay. Bata pa lang kasi ako ay natuto na akong gawin ang bagay na ito kaya naman basic lang ito para sa akin ngayon. Sobrang nakakapagod rin kasi talaga ang pagbabayo dahil paminsan-minsan lang namin ito ginagawa. Gawa nga rin nang nagkaroon na ng mga kiskisan ng palay. Hindi nga rin namin pinakiskis ang palay malagkit dahil konti nga lang din kasi at siguradong hindi nila iyon isasalang. At sa kalagitnaan nga ng aming ginagawa ay dumating yung pamangkin ko at gusto nga din daw niya matuto kung paano magbayo. Dahil nga ang mga bata ngayon ay walang alam kundi ang mag-cellphone kaya maraming bagay pa ang hindi nila nasusubukang gawin tulad ng mga ganitong gawaing bahay. Kaya naman hinayaan ko ang batang ito na maranasan ang pagbabayo ng palay habang kami ay nagpapahinga. Pagkatapos nga ng mahabang bakbakan sa pagbabayo ay meron na tayong malinis na bigas. Ngunit hindi rito natatapos ang proseso ng paggawa ng pinangit dahil nagsisimula pa lang tayo. Kaya naman pagkatapos nating malinisan ang bigas malagkit ay hahanguin natin ito sa malinis na palanggana. Gamit nga ang baso ay tatansyahin natin kung gaano kadami ang bigas na ating gagamitin. Ngayon naman ay lalagyan natin ng tubig ang bigas para ito ay lumambot. Habang naghihintay sa paglambot ng bigas malagkit ay nagtungo kami sa sagingan upang manguha ng dahon ng saging. At sa pagkuha nga rin pala ng dahon ng saging ay kailangan ding piliin ang mga malalapad ang dahon nito para hindi ito mabitin kapag pinambalot ito sa gagawing pinangit. Dapat din pala piliin ang mga dahon na sakto lang sa pagkamura para hindi ito madaling mapunit para hindi sayang ang effort. Kaya naman ang kapatid ko na ang nanguha at ako naman ang tagaturo kung alin naman ang kukunin niya. At dahil marami-rami ang binayo naming bigas malagkit ay dinamihan na namin ang kinuhang dahon ng saging para siguradong hindi kulang ang pambalot lalo't paggabi na sa mga oras na ito. At dahil ang kapatid ko ang nanguha ng dahon ng saging ay ako naman daw ang manguha ng tuyong dahon ng mga ito para sa paggawa ng apoy. Pagkatapos ko nga manguha ng mga tuyong dahon ay tinipon ko ito at agad ko itong sinindihan. Kailangan natin lutuin ang mga dahon ng saging gamit ang nagliliyab na apoy upang ito ay mapalambot. At upang maiwasang mapunit ang mga ito, medyo delikado sa part na ito dahil maaari tayong mapaso dahil sa sobrang lakas ng pagliyab ng apoy. Kaya naman sobrang ingat namin dahil baka magliyab ang mga beauty namin. Pagkatapos naming isalang sa apoy ay agad namin itong inuwi at pinagtatanggal na namin ito sa tangkay upang ready pambalot mamaya. Dapat dahan-dahan lang sa pagtanggal dahil baka kako ito ay masira at sayang. Pagkatapos ng dahon ng saging ay agad akong nagbiyak ng 3 ulong ng niyog habang hinihintay ang hindi pa lumalambot na bigas malagkit. 3 ulong nga ng niyog ang naisipan kong biyakin para mas marami at magiging malasa ang ating gagawin. Pinagkayod ko nga rin ng niyog ang kapatid ko na ito dahil isasalang na namin ang lumambot na nabigas at babayuhin na naman ito upang maging pino. Ang pagpipino sa bigas ang isa din sa pinakamahirap na proseso ng paggawa ng pinangit kaya naman nahirapan kami dito. Humigit kumulang 1 oras din ang tinagal namin sa pagbabayo bago ito naging pino. Gamit nga ang kamay sa pagche-check kung pino na ba ito. Kaya naman pagkatapos na magbayo ay parang tumigas na ang mga muscle ko na parang gusto kong tuloy sumali ng boxing. Pagkatapos nga namin magbayo ng pininong bigas ay saka ko naman na isalang ang kinayod ng kapatid ko na niyog. Hinaluan ko ng asukal ang niyog dahil ito ang makakaluto dito. Medyo mahirap nga rin maluto ang niyog kaya magtiyaga ka lang sa init ng apoy at sa pait ng usok sa mata. Pagkatapos maluto ang asukal at niyog ay agad ko itong inihalo sa pininong bigas malagkit. Saka ko naman ito hinaluan ng tubig. Kailangan mo nga rin i-control ang tubig para hindi ito masyadong matubig at hindi rin masyadong dry. Dapat yung sakto lang. Saka ko naman ito hinalo-halo hanggang sa makuha ko ang tamang timpla. Pagkatapos nga mahalo ay agad ko itong binalot gamit ang dahon ng saging. Sa pagbalot nga ay dapat mo itong tansyahin para hindi masyadong makapal at hindi rin masyadong manipis ang laman nito. Ang dahilan nito ay para madali lang itong maluto. Medyo natagal nga rin ako sa pagbalot dahil nasa 50 plus nga lahat ng nabalot kong pinangit. Mga ilang minuto ang tinagal ko sa pagbabalot nito. After kong magbalot ay sinalin ko na sa banga
banga, pero before that ay nilagyan ko ng dahon ng saging ang paanan ng banga para in case maubusan ng tubig ay hindi masusunog ang mga pinangit. Pagkatapos nito ay inayos ko muna ang apoy bago ko isasalang ang banga na pinaglagyan natin ng pinangit. Nakalimutan ko palang binidyohan ang paglagay ko ng tubig sa banga, baka akalain ninyong hindi ko nilagyan ng tubig, ay abay masusunog yon. Pagkatapos kong ayusin ang apoy ay agad kong sinalang ang banga para mabilis maluto. Excited yarn? Todo bantay nga ang kapatid ko sa apoy para daw mabilis maluto dahil malalim na ang gabi bago kami nakapagsalang. Matapos nga ang halos 1 oras na pagbabantay ay sa wakas naluto na ang ating pinangit. Ready na to eat kaso nga lang gabi na kaya pangkape na lang sa umaga. Ngayon alam nyo na kung papaano ang paggawa ng masarap na pinangit. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maaari mo itong i-like at i-share.